Kumusta mga bata? Samahan niyo ako sa pagtuklas ng mga bagong mundo sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga kwento. Ang kwentong babasahin natin ngayon ay ang Mandirigma ng Tubig. Si Nessa at ang kaniyang pamilya ay lumipat kamakailan sa nayon ng Palindi, Tanabara sa East Sumba. Ang panahon dito ay tagtuyot, kulang ang tubig. Isang araw, nakita ni Nessa na nakahiga ang kaniyang nanay na may sakit. Siya ay nagmadaling pumunta ng kusina upang magpakulo ng tubig. Pero halos wala ng tubig. Paano na kami kakain at iinom? Dito laging kumukuha si nanay ng tubig. Kukuha ko ng tubig, nanay, sabi ni Nessa. Pero siya ay nag-aalangan. Sila ay bago pa lang dito sa nayon. Hindi niya alam kung saan kukuha ng tubig. Pero kung hindi siya pupunta, sa sandaling iyon, narinig ni Nessa ang kaniyang kapitbahay na si Ambo. Nanay, kukuha ko ng tubig, sabi ni Ambo. Lumabas si Nessa. Pwede ba akong sumama sa iyo na kumuha ng tubig? Tanong niya kay Ambo. Kaya mo ba ang mahabang paglalakad sa mga burol? Nag-aalangang tanong ni Ambo. Oo, kaya ko. Kaya ko talaga. Nagmabanaling naghanap ng lalagyan ng tubig si Nessa. Ha? Nasaan ang takip nitong lalagyan ng tubig? Sigurado ka bang pupunta ka? Alam mo ba kung saan ang igiba ng tubig? Tanong ni nanay. Sasama ako kay Ambo, inay. Tugon ni Nessa. Hindi nagtagal, papunta na si Nessa at ang kaniyang mga kaibigan sa igiba ng tubig. Naglalakad sila ng may pag-asa na makakakuha ng malinis na tubig ngayon. Ang daan ay mabato at mahirap. Matagal na naglakad si Nessa at ang kaniyang mga kaibigan. Naglakad sila paakyat at pababa sa mga burol, sa ilalim ng nakapapasong init. Hay, ang init! Tubig, nasaan ka na? Sila ay napabuntong hininga. Pagod na pagod si Nessa. Napakalayo ng pag-iigiba ng tubig. Aray! Ang tsinelas ko! Hoy! Antayin niyo ko! Sigaw ni Nessa.
Hindi niya akalaing sobrang layo ng kanilang lalakarin para makakuha ng tubig. Ambo, malayo pa ba ang pagkukunan natin ng tubig? Malapit na tayo. Oh, gaano pa ba tayo katagal maglalakad? Malayo pa, kaya konting tiis lang. Unti-unting nahuli si Nessa. Nauna na si Ambo at ang ibang bata. Binilisan niya ang paglalakad para makasabay sa mga kasama. Maya-maya'y naghiyawan ang mga bata. Yehey! May tubig na! Saan? Wala pa. Kailangan pa nating bumaba sa matutulis at matitirik na mga batong ito. Oops! Halos madulas si Nessa. Sa wakas, malinis na tubig. Pagkatapos ng lahat ng init at pawis, nakakuha rin sila ng malamig at sariwa. Punuin nating lahat ang ating mga lalagyan ng tubig. Pinuno ni Nessa ang kanyang lalagyan ng tubig. Ito ay tatagal hanggang bukas. Ah, ang bigat! Oras na para umuwi. Akyat muli pataas sa matarik na mga bato. Bakit ba ang hirap kumuha ng tubig? Biglang natapilok si Nessa sa isang bato. Nako, hindi! Nahulog ang lalagyan at natapon ang tubig. Napasigaw si Nessa sa sakit. Wala nang masyadong lamang tubig ang lalagyan ni Nessa. Paano makakatulong ang tubig na ito kay nanay? Gusto mo ba ng tubig ko? Alok ni Ambo. Ang daming tao sa bahay mo. Kailangan niyo lahat ng tubig mo. Napatingin si Nessa sa mga kaibigan. Kung lahat sila ay kayang mag-igib ng tubig, kaya niya rin. Ate, bababa uli ako para kumuha ng tubig, sabi ni Nessa kay Ambo. Kailangan kong subukan muli. Kailangan kong tulungan si nanay. Kaya ko to. Nahuli si Nessa. Nauna na ang kanyang mga kaibigan. Pero ayos lang. Alam na niya ang daan pauwi. Bago lumubog ang araw, nakauwi na si Nessa. Inay! Inay! Tingnan mo! May tubig na ako! Sobrang saya ko na nakapag-igib ako ng tubig ngayon, Inay. Ako'y isang mandirigma ng tubig, Inay. Ang kwentong ito ay tungkol sa mga anak ng Sumba.
Ang Sumba ay isang isla sa silangang Indonesia. Kilala ito bilang lupain ng 1,000 burol. Madalas, mahirap kumuha ng malinis na tubig doon. Ang mga bata ay kailangang maglakad ng napakalayo para makapag-igib ng malinis na tubig. Kabilang sina Nessa at Ambo sa mga batang iyon. Kailangan nilang maglakad sa isang matarik at mabatong landas, pataas at pababa sa mga burol sa ilalim ng nakakapasong init upang makakuha ng malinis na tubig para sa pang-araw-araw na gamit ng kanilang pamilya. At yun ang kwento ng mandirigma ng tubig.